So, hello everyone! Welcome back to my channel. So, may mga natanggap akong inquiry or messages sa messenger ko at saka sa Facebook account ko asking for how to get the formal obligation. As what I said dun sa una kong video, kung hindi nyo pa napapanood, panoorin nyo yung how to get a Schengen visa. Specifically, the visit visa under unmarried couple. Yun yung una kong video. And then now, pag-uusapan naman natin ay yung mga requirements on how to get the formal obligation. So, ito yung mga requirements na ginather muna ni boyfriend that time. Yung mga requirements na pinasa niya para makakuha siya ng formal obligation sa may Auslanderbehörde or tinatawag natin na ABH sa lugar or sa city kung saan nakatira ang boyfriend nyo or husband or kung sino mang sponsor na magkukuha ng formal obligation for you. So, ang una niyang ginawa is nag-search siya kung ano yung mga requirements. So, nag-email siya sa Auslanderbehörde. Tapos, nag-email back naman sila after 1 hour, sabi niya. Kasi depende kasi sa pagka-busy. Yan. Depende sa availability ng Auslanderbehörde na new sponsor sa city nila kung gaano kabilis sila mag-reply. May mga nakakausap kasi ako na super tagal mag-reply. It takes 1 or 2 days. Pero luckily si Habi nakakuha agad siya ng reply after 1 hour. So, ang sinabi sa kanya dun sa email is mag-provide lang siya ng passport copy niya. Passport copy ko. And then, nagdala din siya na, nag-prepare din siya ng 3 months payslip, work contract. So, yun yung mga requirements na provide niya, kinather niya muna. And then, sa email nila, sinabi na kailangan muna niyang mag-provide or appointment or mas kilalang tinatawag nila dito sa Germany ng termin, schedule. So, ang nakuha ni boyfriend that time was 2 weeks. 2 weeks pa yung schedule date niya. So, parang kumuha siya is May, nag-email siya sa Auslanderbehörde ng May 2. And then, nakakuha siya ng schedule ng May 16. May 16. So, ang schedule pala or termin dito sa Germany is medyo mahirap kunin. Kasi mostly is laging fully booked. So, advice ko lang po sa mga kukuha ng formal obligation doon sa lugar ng boyfriend ninyo or sa lugar ng sponsor ninyo is make an schedule ahead of time. Kung ang balak nyo ng travel date ninyo is 1 month pa, make it sure na 2 months or 3 months ahead of your travel time schedule is nagagather na kayo ng mga requirements ninyo. Kasi may mga requirements talaga na it takes time bago siya makuha. Most especially itong formal obligation. So, yan. So, nag-gather siya ng mga requirements. Nag-email siya sa Auslanderbehörde. 3, nagpa-appointment siya. And during the appointment, dinala niya yung mga requirements na nag-gather niya. And then, it takes, sabi niya mga 1 hour lang, 1 hour siya doon sa office. And then, after that, nakuha din niya agad on that day. So, May 16, nakuha din niya agad yung formal obligation. So, yun yung mga steps at mga requirements na ginather or nakuha ng aking sponsor para makukuha ng formal obligation. But take note, hindi pare-parehas po ang Auslanderbehörde, requirements sa Auslanderbehörde sa pagkuha po ng formal obligation. As I search
sa mga nakausap ko po na mga kababayan din natin na kumukuha ng mga formal obligation din ang kanilang sponsor, doon ko napagtanto na iba't iba yung mga requirements. Yung iba, hindi nila nakuha on that day. Yung iba nakuha nila, binigyan sila ng schedule kung kailan babalik. Mostly or sa kanila is, most of the time sa mga nakausap ko is it takes 1 week nila bago nila nakuha yung formal obligation. Yung iba naman, pinagdala na lang ng envelope, yan, para isi-send back na lang sa kanila through post yung formal obligation. Yan. So, but as of my experience, si boyfriend at that time, si sponsor, is nakakuha ng formal obligation 2 weeks ng appointment, after appointment. At on that day, nakuha din niya agad. So, probably hindi masyadong busy ang kanilang City Auslander Bihorde. So, that's it guys. Sana nakatulong sa mga nagtatanong at sa mga balak kumuha ang video na ito. Don't forget to subscribe and click the notification bell para ma-notify kayo sa mga susunod na video pa natin. Bye!